May mga lalaking hindi dapat makaalam at may katotohanang hindi dapat isalaysay ng kahit sino. Noong ika-17 siglo sa Europa, kontrolado ang kaalaman, inuusig ang agham, at ang katotohanan ay nakasalalay sa desisyon ng mga tagapagsiyasat. Sa banal na kasuotan, biglang lumitaw ang isang mensahe, hindi isang liham, hindi isang propesiya, kundi isang manipesto. Isang payak na papel na inilimbag sa Kassel, Alemanya, noong 1614. Inilalahad ng nakakagulat na nilalaman ang pag-iral ng isang lihim, sinauna at marunong na kapatiran. Isang kapatiran na pinrotektahan ng katahimikan, na may misyon akayin ang sangkatauhan sa bagong panahon. Ito ay tinatawag na Fraternitas Rosicrucis, kapatiran ng rosas at krus. Walang nakakaalam kung sino ang sumulat ng tekstong iyon. Walang lagda, puro pahiwatig, metapora at simbolo lang. Gayunpaman, ilang buwan lang ang lumipas, sinundan ang mensaheng iyon ng 2 pang dokumento, ang Confessio Fraternitatis at ang pinakamahiwaga sa tatlo, ang alkemikal na kasal ni Christian Rosenkreutz. Sa loob ng wala pang 2 taon, isang ideyang matagal nang nakabaon sa limot ay muling nabuhay mula sa mga anino ng kasaysayan upang mahawa ang buong Europa. Hindi makasabay ang palimbagan sa dami ng order at dinudumog ng tao ang mga tindahan ng libro. Pinagdedebatehan sa universidad ang katotohanan nito at nalilito ang mga teologo, alkemista at pilosopo sa dami ng simbolong dapat unawain. Sino ba talaga ang mga Rosacruce? Totoo ba silang umiiral at kung oo, ano ang mga nalalaman nila? Ngayon ay maglalakbay tayo sa isang kahali-halina at misteryosong paglalakbay. Pag-uusapan natin ang isang napakatandang kwento na umaabot hanggang sa kasalukuyan at maaaring nakasulat sa bawat isa sa atin. Pero bago tayo magsimula sa kamanghamanghang paglalakbay na ito, kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Hindi lang panrelihiyon o pangkulturang reforma ang mungkahi ng mga manifesto ng Rosang Cruz. Sa likod ng mga nakasulat na salita, sa likod ng mga pagtukoy sa alkemya at espiritualidad, may nakatagong mas malalim na mensahe. Isang mensaheng nakakabahala na iilan lang ang nakaunawa at mas kaunti pa ang nagbanggit. Hindi ordinaryong pilosopo ang mga Rosacruce. Sila ang tagapangalaga ng isang lihim na kasingtanda ng Kristyanismo at kayang baguhin ang 2,000 taong kasaysayan. Ang lihim na iyon ay tungkol sa dugo, hindi sa talinghagang kahulugan. Totoong dugo, dugong tao, dugo na may dalang pamana, dugo na ayon sa mga Rosacruce ay direktang nagmula kay Hesukristo. Pero para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang nakaraan. Noong 325 AD, ipinatawag ng Emperador Constantino ang Konseho ng Nicea. Doon tuluyang itinakda kung ano talaga ang kalikasan ni Jesus. Anak ng Diyos, ipinanganak sa birhen, namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit, tuluyang inihiwalay ang katauhan mula sa pagiging tao. Pero political din ang desisyong ito. Oo, dahil desisyong political din ito. Nauwi ito sa marahas na operasyong parang pag-opera, sistematikong tinanggal ang lahat ng tekstong may ibang pananaw. Ang mga apokripong ebanghelyo gaya ng ebanghelyo ni Felipe, Maria at ng mga Ehipsyo ay ipinagbawal, sinunog at kinalimutan. Sa ebanghelyo ni Felipe na natuklasan noong 1945 sa Nag Hammadi, Ehipto, mababasa ito. Kasama ni tagapagligtas si Maria Magdalena. Pinakamahal siya ni Jesus sa mga alagad at madalas siyang halikan sa bibig. Bakit hindi lumalabas ang ganitong pangungusap sa mga tekstong kanoniko? Ipinapakita nilang si Jesus ay hindi lang espiritual na guro, kundi ganap na tao na kayang magmahal, makipagkaibigan at posibleng magkaanak. Ayon sa isang napakatandang gnostikong paniniwala na hindi kailanman tuluyang nawala, si Maria Magdalena ay hindi isang nagbagong buhay na prostituta, gaya ng sinabi ng simbahan noong gitnang panahon, kundi ang kasama ni Jesus, ang kanyang asawa, ang tagapagdala ng kanyang lahi. Matapos ang pagpapako sa krus, tumakas si Maria Magdalena na buntis, hindi mag-isa. Sumakay siya ng barko mula sa Caesarea Maritima, kasama ang iba pang tagasunod papuntang Provence, Timog Pransya. Ayon sa oral na tradisyon, nanganak siya ng anak na babae na pinagmulan ng isang banal na lahi, isang lihim na angkan. Ang dugong ito ay naipasa sa mga maharlikang pamilya at nag-ugnay sa dinastiyang Merovingian, lahi ng mga haring may kapangyarihang magpagaling. Ang mga hari na mahahaba ang buhok
na ayon sa mga alamat ay naging hari dahil sa banal na karapatan, hindi dahil sa karapatang pantao. Namumukod tangi si Dagoberto Ikalawa, isang nakalimutang hari na pinaslang sa kagubatan at binura ang pangalan sa opisyal na tala. Ngunit maaaring hindi talaga natigil ang kanyang dugo. Dito muling pumasok ang mga Rosa Croce. Ayon sa ilang mga hindi orthodox na historiador, sila mismo o mas tamang sabihin ang mga naging Rosa Croce ang nagprotekta sa banal na lahing ito noong mga panahong ang katotohanan ay maaaring magdala sa iyo sa bitayan. Nagtago sila. Itinago ang kaalaman bilang alegorya, ang lahi bilang simbolo, ang laman bilang espiritu, ngunit nag-iwan ng bakas. Makikita ang kodigo sa pagpipinta, arkitektura at simbolo ng Rosa Croce. Ang rosas sa krus ay hindi lang sagisag ng kadalisayan. Sa esoterikong pananaw, mas matanda ang buhay mula sa lahi ni Kristo. Ang rosas si Maria Magdalena, ang krus ang punong genealohiya ng tagapagligtas, at ang namumukadkad ay dugong maharlika. May isang kulto na hindi kailanman namatay, isang kulto na nagbihis, nagtago, nagkubli sa likod ng mga inosenteng larawan at tila mga Kristiyanong estatwa. Ito ang kulto ni Maria Magdalena, hindi ang makasalanang pinatawad na ikinuwento sa atin, kundi ang asawa ni Kristo, ang ina ng nakatagong lahi, ang susi sa misteryo ng Rosa Cruz. Sa loob ng maraming siglo sa mga rehiyon sa katimugan ng Pransya, lalo na sa Provence, may isang alamat na naipasapasa na hindi kailanman tunay na itinanggi kahit ng lokal na simbahan. Si Maria Magdalena ay sinasabing dumating sa baybayin ng Pransya, partikular sa Sainte Marie de la Mer, kasama ang dalawa pang Maria, malamang sina Maria Salome at Maria Jacobe. Hindi siya nag-iisa, may dala siyang lihim at isang o dalawang bata. Noong gitnang panahon, ikinuwento siya bilang asawa ni Kristo. Ang mga unang peregrinasyon sa mga lugar na iyon, bago ang opisyal na pagpapakita ni Maria, ay hindi para kay Birheng Maria, kundi para kay Magdalena. Sa mga kuweba sa baybayin, ginugol niya ang huling taon ng buhay sa pagtatago ng lihim na di maipagtapat, kaya nabaluktot ang kanyang opisyal na imahe sa kabila ng mga kwento. Noong ika-6 na siglo, sa panahon ni Papa Gregorio Magno, iniuugnay si Magdalena sa babaeng bayaran na nagsisi at naghugas ng mga paa ni Jesus, kahit walang basihan ito. Sinadya ito para ibaba siya, alisin bilang kasama, at gawing mas madaling kontrolin ang kwentong Kristiyano sa teolohiya at hierarkiya. May mga hindi nakakalimot, kaya si Magdalena ay patuloy na nabubuhay sa iba't ibang pangalan at anyo, at ang pinakamakapangyarihan ay ang itim na birhen. Sa ilang rehiyon sa Europa, tulad ng Pransya, Italia, Espanya at Switzerland, may mga sinaunang estatwa ng itim na birhen. Isang babaeng figura, karaniwang may kargang bata, maitim ang balat, minsan nakabalot sa maharlikang balabal, at sinasamba sa mga kuweba, bitak, sagradong gubat, at mga lugar na may sinaunang enerhiya. Ngunit ang maitim na balat at mukhang iyon na parang banal at misteryoso ay walang kaugnayan sa kanonikal na Birheng Maria. Naniniwala ang ilang historiador at antropologo na ito'y kulto na mas matanda, posibleng nagmula sa mga diyosang Aktone ng Mediterranean gaya ni Isis, Cybele o Artemis ng Efeso. Ngunit may mga nagtutulak pa ng higit pa rito. Sabi ng ilang esoterista, ang itim na birhen ay si Maria Magdalena na sinasamba at pinoprotektahan ng mga Rosa Cruz at iba pang lihim na samahan bilang Kristiyanong ikona para makaiwas sa pag-uusig ng simbahan. Ang babaeng ito, maitim, mataba at misteryosa, ay sagisag ng sagradong pambabae, nakalimutan at nagdadala sa sinapupunan hindi lang anak kundi isang lahi, isang sagradong lahi. Laging naroroon ang figura ng bata dahil hindi ito si Jesus na bata, kundi anak ni Jesus. Dito muling lumalabas ang simbolismo ng Rosa Croce sa buong lakas nito. Ang rosas ay hindi lang bulaklak ng pag-ibig, ito rin ay simbolo ng dugo, ng buhay na dumadaloy sa linya ng lahi. Ang rosas ay si Maria Magdalena. Ang krus ay hindi lamang sumasagisag sa kamatayan ni Kristo, kundi ito rin ang punong kahoy ng lahi kung saan sumisibol ang isang bagong sangkatauhan. Isang dugong nagmula kay Jesus na lihim na pinalalaganap at inaalagaan ng mga nakakaalam nito. Ayon sa interpretasyong ito, ang mga Rosas Cruz ay hindi lang mistikong pilosopo, kundi tagapag-ingat din. Pero bakit kinatatakutan ito ng simbahan? Paano kung si Jesus ay nagkaasawa at anak? Hindi na siya magiging isang nilalang na banal lamang.
kundi isang tao na may mga pagnanasa, pag-ibig, laman, dugo at pamana. Kung may lahi nga, sino kaya ang tunay na tagapagdala ng dugo ni Kristo ngayon? Sino ang magkakaroon ng karapatang mag-angkin ng espiritual at politikal na pamumuno sa mundong Kristiyano? Sino nga ba sa huli ang magiging likas na tagapagmana ni Kristo? Isang mapanganib na tanong na sumasalungat sa 2,000 taon ng dogma, kapangyarihan, mga papa at moral na autoridad. Dahil dito, binura si Maria Magdalena at pinigil ang sagradong pambabae. Pero di nakalimot ang Rosacruz at lumikha sila ng lihim na wika na mauunawaan ng marunong bumasa. May mga pangalan na tatatak sa kasaysayan, may mga monumento at kabanata sa aklat paaralan. At pagkatapos, may mga pangalan na sadyang inalis, sinadyang kinalimutan, tinanggal ng may eksaktong pag-iingat mula sa bawat opisyal na salaysay. Isa sa mga pangalang ito ay Dagoberto Ikalawa. Pero sino nga ba talaga si Dagoberto? Isang hari, isang Merovingio, at marahil higit pa roon. Nasa Pransya tayo noong ika-7 siglo panahong puno ng mito, ngunit kilala na ang lakas ng pagsulat at alaala. Ang Merovingio ay dinastiyang namuno sa mga Prangko. Kilala bilang mahahabang buhok na hari, anak ng mga bituin at mga manggagamot na nagpapagaling sa pamamagitan ng paghipo. Batay sa mga alamat, ang kanilang kapangyarihan ay galing sa isang banal na pinagmulan, hindi sa pananakop o dugong Romano. Ayon sa ilang kronistang medyebal tulad ni Fredegario, ang dinastiyang Meroveo ay nagmula sa pagsasama ng reyna ng mga Prangko at isang hindi kilalang nilalang dagat. Isang alamat nga ito, ngunit nagpapahiwatig ito ng isang bagay. Hindi ganap na tao ang mga Merovingian at may isa sa kanila na namumukod tangi dahil sa pagkawala niya. Dahil masyadong kakaunti, masyadong masama at masyadong huli na ang mga naging usapan tungkol sa kanya. Kay Goberto Ikalawa. Si Goberto ay naging hari ng Austrasia, rehiyong bahagi ng ngayon ay Pransya, Belgium at Alemanya. Ipinatapon siya nung bata dahil sa labanan ng dinastiya at ilang taon na nirahan sa York, Inglaterra. Doon, ayon sa ilang dokumento, ipinakilala siya sa isang lihim na kaalaman na ngayon ay tinatawag nating esoteriko. Pagbalik niya sa bayan, inangkin niya ang trono noong 676, ngunit sandali lang ang paghahari niya. Noong Disyembre 23, 679, habang nangangaso sa gubat malapit sa Stenay, pinaslang siya ng ilang miyembro ng sariling korte. Opisyal na isang sabwatan sa politika, ngunit ang mga gustong pumatay sa kanya ay gusto siyang tuluyang mawala. Pero may isang detalye, isang piraso na halos nabura, ngunit patuloy lumilitaw sa mga lihim na usapan ng alternatibong kasaysayan. Iningatan o inalala sa tahimik at liblib na abbey ng Orval sa Belgium. Sabi nila may lapida rito, pero walang opisyal na dokumentong nagpapatunay nito. Isang misteryosong bato na sinasabing nawala, maaaring inalis o hindi na ipakita sa publiko. Gayunpaman, may inskripsyon sa ibabaw na naglalagablab, tila isang ipinagbabawal na revelasyon. Rex Deus, hari ng mga Diyos, inapo ng banal na dugo. Marami ang nag-uugnay sa ukit na ito sa linyang dugo ni Maria Magdalena na dumaan sa Pransya at naghalo sa mga Merovingian. Kung tunay na inapo ni Jesus si Dagoberto, hindi sana naghari si Kristo. Hindi ito magagawa ng hindi binabago ang kasaysayan o nagdudulot ng sagupaan ng espiritual at pampulitikang kapangyarihan. At sa ganitong sitwasyon, gagalaw ang mga Rosas Cruz. Habang isinusulat muli ang mga opisyal na dokumento, binabago ang talaan ng lahi at binubura ang pangalan ni Dagoberto sa mga kronika. Isang lihim na kapatiran ang magpoprotekta sa kanyang alaala at pati sa kanyang mga inapo. Ayon sa ilang teorya, nagkaroon si Dagoberto ng anak na si Sigisberto IV na hindi pinatay kundi itinago sa Doca, Timog Pransya, sa ilalim ng proteksyon ng isang lihim na orden na mag-iingat sa kanyang dugo, lahi at lihim. Ang orden na iyon ay kalaunay magiging Fraternitas Rosacrucis. Noong ika-17 siglo, lumitaw ang mga manifesto ng Rosacrucian habang magulo ang Europa dahil sa digmaan, salot, inkisisyon, erehiya at pagsusunog. At sa mismong sandaling iyon, may nagpasya na magsalita, pero hindi basta-basta, hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga marunong magbasa. Si Christian Rosenkreutz, ang maalamat na tagapagtatag ng Rosa Croce, ay sinasabing nabuhay 2 siglo bago
sa panahong medieval. Naglakbay siya sa silangan, Ehipto at Persya para matutunan ang mga lihim ng universal na kaalaman. Pero ang totoo, si Christian Rosenkreutz ay hindi isang pangalan, kundi isang kodigo. Christian ay Kristiyano, Rosen ay Rosa, Kreutz ay krus. Ang pangalan mismo ay simbolo. Ang Kristo na ipinako sa krus, ang dugo ng rosas, ang lahing lihim na ipinagpatuloy. Gayunpaman, napakaraming koneksyon para baliwalain sa bawat sulok ng Europa, sa bawat panahon na ang kalayaan sa pag-iisip ay pinipigil. Ang mga Rosa Cruz ay muling nagpakita hindi gamit ang tunay na pangalan o kilalang muka, ngunit laging nag-iiwan ng mga simbolo. Noong gitnang panahon, itinayo ang mga simbahan para kay Santa Magdalena sa mga liblib na lugar, burol o malapit sa bukal. Sinusundan ang isang pahilis na linya na tumatawid sa Europa mula Timog Kanluran hanggang Hilaga Silangan, mula Provence hanggang Scotland. Ngayon, tinatawag itong linya San Miguel na dumadaan sa Mont Saint Michel at Monte Sant'Angelo. Isang perpektong pagkakaayos na hindi pa opisyal na ipapaliwanag at tila hindi aksidente. Ano ang masasabi sa magkakambal na simbahan na inialay sa mga santong nalimutan o wala na sa konteksto, gaya ni San Leonardo? Kadalasang iniuugnay siya sa paglaya, nakatagong kaalaman, at kakaibang sinasamba sa mga lugar na nais supilin ng simbahan laban sa erehiya. Sa ilang mga manuskrito, noong ika-15 siglo, makikita rin ang mga akrostiko. Ibig sabihin ay mga tulang, ang unang letra ng bawat taludtod. Kapag binasa ayon sa pagkakasunod, ay bumubuo ng isang pangalan o iba pang tiyak na salita. O kaya'y mga mapa ng bituin na itinagong dasal at imbentong pangalan ng santo na tunay na koda sa mga ritual ng pagsisimula ng Rosacruciano. Lahat ng ito ay hindi opisyal na kinukumpirma, ngunit paulit-ulit na inuulit sa napakaraming iba't ibang lugar, kaya mahirap hindi magduda kahit kaunti. Parang ang buong Europa ay ginawang isang napakalaking lihim na mapa at ang mga Rosacruciano ang mga hindi nakikitang arkitekto nito. At sa huli, ano na ang nangyari sa mga Merovingian? Ano ang kinahinatnan ng kanilang lahi? Batay sa dossier na Secrets na isinumite sa Pambansang Aklatan ng Paris noong dekada 60, hindi naputol ang dugo ng Merovingian. Patuloy pa rin ito at nahalo na sa ibang dinastiya, protektado ng esoterikong orden. Naghihintay raw ito, pero naghihintay ng ano? Kapag delikado ang isang katotohanan, hindi ito tinatanggi kundi tinatago sa ibang katotohanan, nilalabnaw at pinapalitan ng kasinungalingan, kalahating katotohanan o kwento. Hanggang walang makakaalam kung ano ang totoo o hindi. Ito ang naging kapalaran, ayon sa maraming iskolar at independenteng mananaliksik, ng kasaysayan ng mga Rosacroce, ng lahi ng Merovingio at ng dugong Maharlika. Umiikot ang lahat sa isang maliit na baryo sa Timog Pransya, nakatago sa burol ng Aude. Alamat na ngayon ang pangalang Rennes-le-Château. Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, nagbago bigla ang buhay ng simpleng paring probinsya na si Béranger Saunier. Sa ilang taon, binago niya ang simbahan at ginawang esoterikong templo. May mga misteryosong simbolo, malabong inskripsyong Latin, kakaibang estatwa. Nagtayo siya ng tour magdala, bumili ng libro, naglakbay, at nag-ipon ng pera. Napakaraming pera ng paring ito sa probinsya. Walang nakakaintindi kung saan nanggagaling ang mga pondong iyon. Hindi niya sinasabi at hindi sasabihin. Pero may hinala na si Saunier ay may natagpuan. Isang dokumento, manuskrito, o lihim na talaan ng lahi o ebidensya ng sinaunang kasunduan na umiiral pa rin. Dito na pumapasok si Pierre Plantard, isang misteryoso at matalinong tao, isang historiador, peke at isang inisyado. Noong dekada 60, siya ang nagdala ng dossier secret sa Pambansang Aklatan ng Paris. Isang serye ng mga dokumento na nagkukwento tungkol sa patuloy na pag-iral ng lahing Merovingian at ang kanilang proteksyon ng isang lihim na organisasyon. Ayon sa mga dosye, ang priorato ng Sion ay itinatag noong ika-11 siglo ni Goffredo di Buglione sa unang krusada. At sa paglipas ng mga siglo, nagkaroon ito ng mga tanyag na dakilang maestro tulad ni Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Robert Boyle, Isaac Newton, Claude Debussy at Jean Cocteau. Isang makapangyarihang lihim na orden na may malinaw na misyon, protektahan ang lahi ni Hesukristo. Isang dugong hindi naputol at nagkanlungan sa lengguwahe ng Doka
sa ilalim ng proteksyon ng Rosa Croce at mga esoterikong samahan sa pagdaan ng mga siglo. Sa puntong ito, lehitimong tanong, totoo ba ang mga dossier secrets o isa lang itong peking dokumento? Komplikado ang sagot. Mga dokumentong sinadyang gawin ito, inihain ni Plantard kasama si Philippe de Cherisset. Gayunpaman, taglay ng mga ito ang datos, pangalan at historikal na koneksyon na tila hindi katang-isip. May mga detalyeng pwedeng i-cross-check sa esoterikong teksto, genealogical map ng Merovingian at talaan ng simbahan ng Pransya. Maraming iskolar ang naniniwala na ang mga dossier ay isang panlilin lang. Oo, pero hindi para itanggi ang katotohanan, kundi para protektahan ang isang bagay, para guluhin ang sitwasyon. Sa totoo, pinakamabisang itago ang katotohanan ay gawing katawa-tawa ito. Noong 1982, sina Michael Begent, Richard Ley at Henry Lincoln ay naglabas ng kontrobersyal na aklat na Ang Banal na Grail, na pinagsamang investigasyong pampamahayag, historikal na sanaysay at esoterikong thriller. Ayon sa aklat, nagkaroon ng mga anak sina Jesus at Maria Magdalena at ang lahi nila ay napasama sa dinastiyang Merovingian. Ang priory ng Sion at Rosa Croce ang tagapangalaga ng linyang ito ng dugo. Ang kasaysayan ng Kristyanismo ay ginawa raw para itago ang mapanganib na katotohanan ito. Ang libro ay naging pandaigdigang tagumpay, inatake, kinutya, ginaya, ngunit walang sinuman ang lubusang nakabuwag sa estruktura ng mga dokumento nito. 20 taon matapos, ginamit ni Dan Brown ang mga teoryang ito bilang inspirasyon sa pagsulat ng Ang Kodigo ni Da Vinci at muling inilathala ang parehong ideya sa salaysay. Pero sa puntong iyon, nagbago na ang kasaysayan, nakilala na ng buong mundo. Pinakamapanganib na palagay ay ang dugo ni Kristo ay hindi nanatili sa krus, kundi patuloy na dumadaloy sa ugat ng isa o marami. May isang alamat na paulit-ulit na bumabalik sa loob ng mga siglo, palaging may parehong mga salita. Ang mga nagtataglay ng lihim ng Grail ay namumuno ng hindi kailanman nagpapakita. Nakakabagabag ito dahil nagpapakita ng realidad na iba sa nakasanayan natin. Mundo kung saan ang mga pampublikong tao ay maskara at ang tunay na arkitekto ng kasaysayan ay nasa likod ng tabing. Pero kung totoo ang kwento tungkol sa dugong maharlika, kung talagang nabuhay ang lahi ni Kristo, sino ang nagpoprotekta dito ngayon at, higit sa lahat, sino ang nakikinabang dito? Upang sagutin ito, kailangang pasukin ang mapanganib na teritoryo kung saan nagtatagpo ang relihiyon, agham at kapangyarihan sa lambat ng mga samahang inisyatiko. Sa lahat ng ito, masoneriya ang pinakamakapangyarihan at pinakatinatalakay. Mula nang itatag ito noong 1717, kasama ang dakilang lohe ng Inglaterra, iisa lang ang layunin ng masoneriya. Ipanatili at ipasa ang lihim na kaalaman gamit ang ritual, simbolo at antas ng inisasyon. Ngunit mula pa sa simula, ang orden ay nakaakit ng siyentipiko, pilosopo, monarko, bangkero, revolusyonaryo at maging mga papa. Madalas lumilitaw sa mga simbolo nito ang rosas, krus, kumpas, 6 talim na bituin, kalapati, hagdan at grail. Maraming palatandaan para maitago ang ugnayan. Sabi ng ilang esoterikong historiador, ang masoneriya ay nagmula sa mga rosas krus. Magkapareho sila hindi dahil sa lantad na pinagmulan, kundi dahil sa magkatulad na simbolo, layunin at misteryo. At hindi lang iyon. Noong 1660, itinatag sa Londres ang Royal Society, ang pinakamatandang institusyong siyentipiko sa mundo. Binubuo ito ng mga siyentipiko, astronomo, doktor, mason, alkimista at pilosopo na magkakaugnay ang isipan. Si Robert Boyle, isang Rosacruciano at ama ng makabagong kimika, ay mahilig din sa alkimiya at miyembro ng mga Rosacruciano. Si Isaac Newton, henyo sa pisika, ay naglaan ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa pag-aaral ng Biblia at mga misteryong okulto, lalo na ang mga biblikal na talaan ng lahi. Naniniwala ang maraming miyembro ng Royal Society na bahagi lang ang agham ng mas malaking proyekto. Unawain ang universo para muling matuklasan ang kodigo ng Diyos at marahil matukoy ang dugo ng Diyos sa tao. Ngunit ang tunay na pagtalon ay naganap sa pagsilang ng Estados Unidos ng Amerika. Iilan lang ang nakakaalam, ngunit ang pagkakatatag ng Estados Unidos ay puno ng esoterikong simbolismo. Karamihan sa mga ama ng bansa ay mason o kasapi ng iba pang orden
at lahat ay sabik sa ideya ng bagong pandaigdigang kaayusan. Para magkaroon ng ideya, tingnan lang ang dolyar na perang papel. Makikita rito ang di tapos na piramide, matang nakakakita ng lahat, at ang Novus Ordo Seclorum, ibig sabihin ay bagong kaayusan ng mga panahon. At ang paulit-ulit na bilang na 13, 13 baitang palaso, dahon, bituin. May mga esoterikong urbanista na gumuhit ng lihim na mapa ng kabisera ng Amerika na nagpapakita ng geometrikong hugis, pagkakaayos na naka-align sa mga bituin at planeta at palatandaang tumutukoy sa Rosa Cruz. Ibig bang sabihin, proyekto ng Rosas ang Estados Unidos? Krosiano. Siguro hindi, pero baka sila ang bagong sisidlan ng lumang misyon. Sa huli, nananatili ang tanong kung buhay pa ang dugo ni Jesus, kung may dumadaloy pa nito sa tao ngayon, at sino ang nag-iingat at nagtatago ng lihim nito. At bakit nga ba walang seryosong nag-uusap tungkol dito? Bakit pinagtatawanan, minamaliit, at nakakalimutan ang paksang ito? Siguro dahil hindi na ito mapipigilan, siguro dahil papalapit na ang sangkatauhan sa paggising ng dugong iyon. Sa maraming siglo, hinanap natin ang Grail bilang isang bagay, kopa, relikya, o kababalaghan na nawala sa ilalim ng kastilyong Templar o sa banal na lupa. Pero marahil nabigo ang paghahanap dahil naghanap tayo sa maling lugar, dahil naghanap tayo sa labas at hindi sa loob. Ayon sa isa sa mga pinakamatanda at pinakarevolusyonaryong interpretasyon, ang Grail ay hindi isang bagay, kundi isang tao, o mas tama, isang bagay na dumadaloy sa mga tao. Ang Grail ay ang dugo mismo, ngunit hindi basta-bastang dugo, kundi dugo na may dalang isang kodigo, isang espiritual at biolohikal na matrix sa parehong panahon, isang DNA na kayang muling buhayin ang isang bagay na nakalimutan sa kalikasan ng tao. May mga tekstong alkemikal noong Renaissance na binanggit ang dugong maharlika, hindi lang sa dinastikong kahulugan, kundi bilang buhay na sangkap na may banal na sulyap. Ang konseptong ito ay konektado sa pananaw noong ika-20 siglo. Ang henetikong alaala na ang DNA ay nagpapasa hindi lang ng pisikal na katangian, kundi pati alaala, emosyon at potensyal. Kung talagang umiiral ang isang linya ng dugo na nagmula kina Jesus at Maria Magdalena, ang linyang iyon ay hindi lang magdadala ng mga gene, kundi magdadala rin ng isang misyon na nakaukit mismo sa estruktura ng buhay. Sa The Messianic Legacy, sinabi ng mga may akda na ang tunay na pamana ni Kristo ay hindi relihiyon, kundi isang buhay na arketipo na naipapasa mula sa laman at dugo. Ang mga Rosa Cruz, gamit ang lihim nilang wika, ay iniingatan lang ang susi ng pagpapasa. Ayon sa pagbasa na ito, ang alkimiya ay hindi talaga ang transformasyon ng mga metal, kundi ang transformasyon ng tao, ang pagsubok na gisingin sa ilang individual ang isang nawalang dalas, ang orihinal na pagkakaisa ng espiritu at katawan, na magpapahintulot na maibalik sa mundo ang banal na tao. Ngayon, sa pamamagitan ng pagmamapa ng human genome, epigenetics, at muling pagtuklas ng kahalagahan ng resonance at frequency sa selula, marami sa mga ideyang ito na noon ay tila kabaliwan, ay ngayon ay tila napapanahon at nakakabahala. May mga nagsasabi nga na ang buong linya ng mga Rosacruzan ay laging nagtrabaho sa dalawang antas. Sa isang banda, pinoprotektahan nila ang lahi. Sa kabila naman, nagtatrabaho sila upang gisingin ito. Ayon sa ilang sanggunian, ang dugong ito ay parang natutulog na potensyal na kodigo na maaaring manatiling hindi aktibo sa maraming henerasyon hanggang may makadiskubre ng tamang susi. Pag na-activate ito, ang dugong iyon ay nagdudulot ng kamalayan, hindi kapangyarihan. Yung pakiramdam na palabas lang lahat ng sinabi sa atin. Sa likod ng kasaysayan, may mas malawak na planong nakasulat sa ating katawan. Hindi aksidente na maraming mga personalidad na itinuturing na revolusyonaryong espiritual, mistiko o propetiko sa kasaysayan, mula kay Leonardo hanggang kay Newton, ay pinaghinala ang kabilang sa linyang ito. Kahit paano ay nakilala ang mga misteryo nito. Hindi aksidente na nauuna sa panahon ang kanilang kaalaman. Baka hindi lang sila henyo, kundi tagapagdala rin ng sinaunang alaala. At baka panahon na natin ngayon. Ang paggising ay muling nangyayari. May mga batang ipinapanganak na may kakaibang kakayahan.
May mga taong nagkukwento ng paulit-ulit na panaginip sa wikang di nila alam. At may mga ordinaryong biglang naaalala ang mga bagay na di nila naranasan. Maaaring imahinasyon lang ito o ekogenetiko, mga tawag ng pamana na matagal ng tahimik. Pinagtatawanan ito ng agham, itinatanggi ito ng mga relihiyon. Pero ang mga Rosa Croce ay hindi nagsasalita. Alam nila at marahil ay naghihintay sila. Naghihintay na magising ang mga tagapagdala, na muling matagpuan ng dugo ang kanyang dalas, na ang Grail ay hindi nahanapin sa labas, kundi makilala sa loob. Ayon sa isang sinaunang dokumento ng Rosa Croce, kapag ang tao'y nagkaroon ng matang nakakakita sa likod ng balat ng mundo, saka mamumulaklak ang rosas, at hindi sa krus, kundi sa puso ng siyang laging nagdala nito. Hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat. Hindi mo kailangang yakapin ang bawat detalye, bawat pangalan, bawat alamat. Minsan sapat nang tingnan ang kawalan sa paligid ng isang kwento para maintindihan na may itinago. Bakit si Maria Magdalena, nakitang-kita sa lahat ng ebanghelyo, ay tinuring na nagsisising makasalanan at unti-unting inalis sa mga pangaral, liturhiya at opisyal na teolohiya? Bakit kaya ang dinastiyang Merovingian, lalo na si Dagoberto Ikalawa, ay pinatalsik ng matindi, samantalang ang iba namang hindi kasing galing ay nagtagal ng maraming siglo? Bakit nga ba isang karaniwang pari sa liblib na baryo sa Timog Pransya gagastos ng malaki para gawing bukas na kodigo ang simbahan niya? Marahil dahil sa likod nito, hindi lang kwento ang naroon, kundi banta, hindi espada, kundi posibilidad na ang kapangyarihan ng simbahan, mga hari at pamahalaan ay hindi lehitimo. May alternatibong lahi na pinili ng kalikasan, hindi ng tao. Ang linyang ito ng dugo ay hindi namamayani sa kapangyarihan, kundi nagigising sa kamalayan. Kung totoo nga ito, at may totoong umiiral na lahi ng mga inapo, nasaan na ngayon ang mga tagapagmana nito? May nagsasabi na ang ilan ay nawala na ang dugo ay humina na, at ang mga tagapagdala ay hindi alam na sila pala iyon. Naglalakad sila sa mundo na parang tao, pero may kakaibang tibok sa loob nila. Paulit-ulit na panaginip, hindi maipaliwanag na pagiging sensitibo, pagkahumaling sa simbolo, pagtanggi sa autoridad, at gutom sa katotohanang di alam ang pinagmulan. Marahil kahit sa mga nanonood ng video na ito ay may bahid ng dugong iyon. Baka hindi aksidente ang pagdating mo rito. Ang video na ito ay hindi lang kwento, kundi panawagan. Kaya ang tanong ay hindi na kung sino ang Rosa Croce, may dugong maharlika, o saan nakatago ang Grail. Ang tunay, panghuli at tiyak na tanong ay paano kung ikaw iyon? Narating na natin ang katapusan ng nakakabighaning kwentong ito na nagsimula noong unang panahon at umabot hanggang sa kasalukuyan. Interesado kaming malaman ang inyong opinyon. I-comment ang inyong saloobin at kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa channel bilang suporta. Hanggang sa susunod na kwento.